My dear friends, let us begin our celebration with our act of faith. Long presentially Deus Cordero, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The love of God, the grace and mercy of the Lord Jesus Christ, and the guidance of the Holy Spirit be with you all. And also, Good morning to everyone. good morning, Father. As we prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries in Christ's love, let us acknowledge our failures and ask the Lord for pardon and strength. Let's all be silent for a while and ask the Lord for forgiveness and mercy. Let us all say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life which is everlasting. Amen. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, love of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Lord, be close to your servant, Pablo Bangayan, who moved in this home today and asks for your blessings. Be their shelter with our home, your companion with our way, and their welcome guests when they return. And at last receive them into the dwelling place you have prepared for them in your Father's house. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Let our response be, happy are those who fear the Lord. Happy are those who fear the Lord. Happy the man who fears the Lord, who greatly delights in His commands. His posterity shall be mighty upon the earth. The upright generation shall be blessed. Response, Happy are those who fear the Lord. wealth and riches shall be in this house. His generosity shall endure forever. He dawns through the darkness, a light for the upright. He is gracious, merciful, and just. Response, Happy are those who fear the Lord. an evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steadfast. He shall not fear till he looks down upon his foes. Response, Happy are those who fear the Lord. lavishly he gives to the poor. His generosity shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. Response, Happy are those who fear the Lord. Alleluia, Alleluia. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And also with you. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Lord said to the 72, into whatever house you enter, first say,
peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the labor is Savior's payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it, and say to them, the kingdom of God is at hand for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All be seated. Magandang buhay sa inyong lahat. Can you look the person beside us and tell them, thank you for your presence. Thank you for your presence. Salamat sa inyong presensya, salamat sa inyong oras, salamat po nandito kayo upang saksihan natin ang pagpabasbas sa bahay ni Mr. Pablo Bangayan. At tayo ngayon, hindi po ito ang schedule po. Hindi si Tatay Pablo nagpa-schedule dito, kundi ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, tayo ngayon ay pinagbubuklod upang tayo ay sama-sama na hilingin ang grasya ngayong umaga upang ang Panginoon ay makipag-usap sa atin, hindi lang sa ating isip, kundi sa ating puso. Upang marinig natin ang nararapat nating marinig, makita natin ang nararapat nating makita, nang sa gayon, isabuhay natin ang nararapat nating isabuhay sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? Amen. Number one question for today's gospel is, gaano kahalaga ang magpabasbas ng bahay? Ang sagot ni Father, mahalaga. Why? Because when we bless houses, we receive three important benefits. Wow! Tatlong importanteng benepisyo ang matatanggap natin kapag tayo ay nagpabasbas ng bahay. First is to drive out demons. Para palayasin natin ng masamang espiritu na kung minsan ay gumagambala sa ating buhay. Amen? To drive out demons. Second is to block bad intentions. Ang ibig kong sabihin, hindi natin hawak ang iniisip ng ating kapwa sa bahay na ito at sa may-ari ng bahay na ito. And we can block that bad intentions through our sincere prayer to our Lord Jesus Christ, and through this holy water, we can put barriers around this house para hindi magtagumpay ang kasamaan. Amen. And last is to shower His blessings to us. Ito po yung simbolo ng blessing. Barya at bigas, may pakindi pa. Amen? Amen. So, my dear friends, I want to remind everybody that before we receive all that benefits, ang tawag ngayon ng gospel natin is for total conversion. Yung pagbabago ng ating pagkatao. Sapagkat ang hindi magandang pagkatao, yan ang pumipigil para hindi natin matanggap yung grasya ng Panginoon. Yun yung pumipigil, yun ang bumabara, yung hindi magandang pagkatao natin. So ano ang ibig kong sabihin? Magbago. Amen? Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Ayan. Amen? Pagbabago, napakahalaga yan. Tamo no mawaragi ira, itolay nga marino ifutuna, itolay nga na Diyosan ngamin iobobog na, itolay nga minang madulo tay katole na, itolay nga makastay kustumbre na, makastay pangapangwana, iyayalaman imakalawa at grasya na Diyos. Amen. Amen. So paano tayo magbago? Ngayong panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo, mag-umpisa tayo sa tatlong bagay na dapat hubarin natin sa ating pagkatao. At ano ito? Una, yung inggit mo, tanggalin mo yan. Walang kinalaman ang Diyos dyan. Amen. Pakisabi sa katabi mo, inggit ka ba?
Yan. Kung minsan din, naiintindihan tayo, it's a part of life. Bilang tao, minsan pumapasok, si Father na minsan, naingit ako eh. Amen? Bakit? Kasi ganito po yan. Alam mo, last year, hindi ko makakalimutan, nung tumawag si Regional Director ng BIR na si Ma'am Lorna Binara, Father, magbisa ulit tayo dito sa office. Alam mo yung office ng BIR kung nakapunta na kayo, sa gawing kanan is garahe. Nung ipinasok ko, umuulan, ipinasok ko yung tricycle sa garahe ng BIR. Nung tinignan ko yung mga sasakyan ng taga-BIR, ang gaganda. Para mga sasakyan ng mga Diskaya, ang gaganda. Amen? Amen. So, nung nakita ko ng guard, dahil umuulan, ay si Father yun, kaya pinayungan ako ng guard. Alam mo na yung pinayungan ako ng guard? Habang papunta kami sa pagbibisaan ko, muli akong lumingon sa sasakyan ng mga taga-BIR. Ang sabi ko sa sarili ko, nakakaingit naman ng sasakyan. Ang gaganda. Pero alam niyo po, ibinigay ni Lord sa akin. Ang sabi niya, may boses ako narinig. Sabi ng boses, Father, envy not others, enjoy your own blessing. Amen? Amen. Kaya, nakatracy. Ako lang ang isang nakatracy. Sabi ni Lord sa akin, ibibigay ko sa iyo ang password para hindi ka mainggit. Anong password? I-share ko sa inyo. Sabi ni Lord sa akin, Father, pag may nakita kang kainggit-inggit, sabihin mo lang sa sarili mo, I am next. Sabi sa katabi mo, I am next. We are next. Kita mo yun na? Last year yun na? Sabi ni Lord, sabihin mo lang sa sarili mo, I am next. Nakalipas lang ang ilang buwan. O, nakabili na ako ng sasakyan ko, di ba? I am next to have my own car. Wow. Di ba yung sarili na akong sasakyan? Amen? Amen. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Nothing is impossible with God. Huwag ka lang mainggit kasi yung inggit nakamamatay yan. Amen? Amen. Second is, yung pagkasakim. Tanggalin mo yan. Pakisabi sa katabi mo, sakim pa ba? Walang masakit. Ay, wala. Very good. Ano? Pasensya na po kayo. Prangka kasi akong tao, ayaw ko yung ngiti-ngiti ka sa akin, plastic ka naman. Amen? Amen. Mas maganda po yung prangka. Amen? Yes. Kasi yung plastic, noong unang panahon, tinatapon lang yan, sinusunog. Pero ngayon, iba na, katabi mo na, nakakausap mo pa. Oh. Amen? Amen. Sakit. Nag-bless ako ng bahay niya sa San Gabriel. Ang ganda ng bahay. Marmol. Sabi ko sa may-ari, Mr. and Mrs., ang ganda naman ng bahay niyo. Parang hindi kayo mamamatay. Sabi sa akin ng mag-asawa, Father naman. Pero Father, totoo, marami nagsasabi na napakaganda ng bahay ko. Kaya lang nakakalungkot kasi problema yung bahay ko. Oh, marmol na nga yung bahay niyo, problema pa. Ganito kasi yan, Father. 7 kaming magkakapatid. Meron kaming kapatid na sakim. Yung kapatid namin na sakit, nagpasukat ng minana naming lupa sa magulang namin. Nung nasubdivide yung lupa, nakuha ang 1 metro ng bahay kong marmol. Sabi ng kapatid kong sakim, pakbakin mo yan. Amen? Amen. Kita mo magkakapatid yun dahil sa pagkasakim, pagkagamit sa material ng bagay. Alam mo, sabi ko, nandito ba yung kapatid mo na sakit? Nandun sa labas, Father. Sige, may mic naman ako maririnig niya. Alam niyo, sabi ko, mapasa atin man ang buong lupain ng Tuguegarao City, pag namatay ka, 6 na talampakan ng mapapasayo. Amen? At sabi ko pa, niligon ko siya, ano na lang kaya kung nakremate ka, 1 garapon lang ang kailangan mo. Amen? 1 garapon lang. Kaya huwag tayong sakit. Ano ang gusto kong iparating sa inyo ngayon? Lalo na yung mga magkakamag-anak, yung magkakapamilya, ano gusto kong iparating sa inyo? Huwag natin ituring na kayamanan natin ang mga ari-ari ang hindi natin madadala sa kabilang buhay. Amen? Hindi mahalaga kung mansion ang bahay natin. Hindi rin mahalaga kung bahay kubo lang ang bahay natin. Ang mahalaga sa lahat, mansion ang puso ng may-ari ng bahay na tumanggap sa kanyang kapwa, maging sino man siya. In fact, my dear brothers and sisters,
this is not our true home. Our true home is in heaven. Amen? Amen. And last is paninira sa kapwa. Kung tatanungin ko si Brother Pablo, kung tatanong ko kung may naninira sa kanya, pwede niyan sabihin, Father, wala kasi mabuti akong tao. Pero hindi niya alam, sa likuran, marami din. Kasi maraming tao ngayon na kahit kay buti-buti mo sa kanila, maraming tao ngayon na, sorry for the word, pero ugaling aso. Kahit na tinulungan mo na, pinakain mo na, sinisiraan ka pa rin. Amen?